Nakuha ko na nga ang aking bagong residence card for E7 visa. Thank you Lord! Ngayong araw nga ay na-release na ang bagong ID ko for E7 visa. At papunta nga ako sa Suwon Immigration para i-claim na ito. Sobrang lakas nga ng snow ngayon at delikado sa daan. Kaya sabi ng driver ay magdadahan-dahan lang daw siya. Sabi ko naman ay ayos lang po. Sa video na ito, i-share ko din sa inyo yung mga points na nakuha ko bago mag-apply for E7 visa. Kung may plano ka nga na magpalit ng visa kagaya ko from E9 to E7 visa, ilan ito sa mga pwedeng makatulong sa iyo o para magka-idea ka paano ka magsisimula. Una, ask your company kung nagsosupport ba sila ng E7 visa para malaman mo din kung qualified ba ang iyong company para hindi naman masayang ang effort mo. Kung pumayag ang iyong employer, then try mo nang i-compute ang points na meron ka. Sa case ko, dapat may 200 points ka bago mai-apply ang iyong application. At ito ang mga naging points ko. Dapat ang iyong average income for 2 years ay nasa 25 million won pataas. So, equivalent yan for 50 points. Sa age, 27 to 33 ay equivalent to 60 points. Malaking bagay din ang edad, kaya habang bata ka pa, payo ko ay seryosohin mo ang pag-aaral ng Korean language. Korean language, nakuha ko ay Topic 1, Level 2. Equivalent yan for 50 points. Sa pag-process po ng E7, at least maabot mo ang Level 2, Topic or KIIP. Years of stay sa company, 3 years pataas, equivalent to 20 points. And yung recommendation ng company or ng employer is equivalent naman to 50 points. So lahat po ng points na nakuha ko, ang total ay umabot po ng 230 points. So qualified na po siya para makapag-apply for E7. Ang application ay pwedeng online or walk-in. Sa case ko, mag-apply po kami through online. And after 2 days ng application, na-approve na ang aking visa. Ito ay pwedeng makita sa Hi Korea. Ngayong 2025 nga ay pwede ka nang makapag-apply ng E7 visa kahit wala ka munang Korean language. Once na ma-meet mo ang 150 points, and make sure na kumuha ka pa din ng TOPIK exam or KIIP class dahil kailangan po ito para sa inyong renewal ng inyong visa after 2 years. Sa pag-process nga pala ng E7 visa, ang binayaran ko ay nasa 114,000 won para sa processing fee. Nakarating na nga ako dito sa Suwon Immigration, pero inabutan nga ako ng cut-off at magre-resume sila ng 1 PM. So, mas maaga para dapat pag pupunta dito. Pag kukuha ka ng ARC mo, ay sabihin mo lang sa information or ipakita mo lang yung message na na-receive mo na ready to pick up na yung ID. Then, bibigyan ka nila ng number at kung saang window ka naman dapat pumila. Ang mga kailangan dalhin ay passport at lumang ARC card. Mabilis lang ang process at makukuha na agad ang bagong residence card. Nakuha ko na nga ang aking residence visa or E7 at kailangan ko na din umuwi agad dahil may trabaho pa ako pagbalik ng company. Buti na lang
ay mabait din yung nasakyan kong taxi driver at hinintay niya na nga ako dahil nga sa kapal ng snow. Madalas ang hirap makasakay pag ganito ang panahon. Naitanong ko nga din sa kanya kung gusto din ba ng mga Koreans ang snow. Well, kung siya daw ang tatanungin, ayaw niya kasi nga madulas sa daan at maraming aksidente. Bigyan tayo ng kapanis. At nakarating na nga ako dito sa company at kailangan ko na ulit magtrabaho. 네. 네. 감사합니다. 네. 열심히 가세요. 감사합니다. 안녕하세요. Hindi madali ang buhay sa abroad. Kailangan buo ang loob at patibay ang pangarap. Kaya wag mo na kami utangan kasi wala sa budget ko yung problema mo. Okay, salamat sa panonood at sana may naitulong ang video na ito sa'yo. Kung may plano ka nga na magpalit ng visa ngayon pa lang, ay mag-aral ka na. Well, start doing something to motivate yourself. This is Noel. All is well.